na i-exhort ang mga taga-Roma na sila ay dapat magmahalan as they are called in unity. Next naman ay tatakal ni Apostle Paul ay ang zeal, ang zealousness. Ito pa rin ay nakailalim sa verse 9. Di ba, nakita ko niyo po isang malaking malilita mga subtext or sub-pericope, pero isang malaking sub-pericope. No? So sa verse 9, ito ay about sa pag-ibig natin sa Panginoon, no? So parang sinasabi ni Paul, ang tunay na may pag-ibig ng Diyos ay nagre-rejoice sa katotohanan, umaayaw sa kasalanan, at ang tunay na nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos ay na-express naturally and brotherly sa ating mga kapatid. Okay? So yun yung background ng 9 at 10. Then sa verse 11, ang tunay na pag-ibig ng Diyos, tunay na may pag-ibig ng Diyos ay may zeal, may fervency ng banal na spirito sa paglilingkod. So again, mga kapatid, ang ginagawa ni Paul dito ay nagbibigay siya paunti-unti kung ano ang larawan ng isang tunay na church ng Panginoon. Okay? Tinitignan niya, binubuo niya, ina-unveil niya sa atin, ito yung larawan. Hindi lang to natatapos sa pagkakaroon ng pag-ibig, pagsiserve one another. Ano ba yun? Binibigyan pa tayo ng mas practical na dapat nating gawin at ito ay pagkakaroon nga ng init at sigasig. Okay? So ang church ay aiming for unity. Kung paano ini-aim din ni Christ at ng Triune God ang unity ng church. So, kailangan may pag-iibigan tayo sa isa't isa at yung pag-iibigan na yon ay may zeal. Okay? So, ito ang 2 points natin ngayong umaga, mga kapatid. Saan ay dito? Una, zeal is anchored in Jesus Christ. Pangalawa, fervency is kept by the Spirit. Zeal is anchored in Jesus Christ. Fervency is kept by the Spirit. Tingnan natin yung point number 1. Zeal is anchored in Jesus Christ. Ang pinagmumula ng sigasig ay si Jesucristo. Sabi, do not be slothful in zeal. Alam niyo po, sa original translation nito, sa Greek, ang nakasulat, do not let your zeal subside. Okay? So, yung meaning ng zeal dito ay to be hasty at to be diligent. So we can understand, pag sinasabing zeal, when we are serving the Lord, dapat may kabilisan, may urgency, at punong-puno ng gana. Punong-puno ng energy. Okay? So I want to clarify, ang pagiging hasty ay sa pag-serve sa Panginoon. Pero, ang winawarningan ng Bible sa pagiging hasty ay yung paggawa ng mga foolish or mga decision dahil hindi nila hinihingi yung wisdom ng Diyos. Nag-a-act agad sila dahil sa kanilang emosyon nang walang pananalangin sa ating Panginoon. So hindi natin tinitingnan yun yung pagiging hasty sa ganung aspeto. Pero dito sa pagsiserve, alam natin na ito ay nakaangkla, pangangailangan ng church, kailangan maging hasty tayo. Kailangan na meron tayong gana na nagsiserve sa ating iglesia. So clearly, pagdating sa Panginoon, meron talagang sense of urgency. Merong kailangan tayong maging mabilis sa ating pagkilos. Siyempre, yung pagiging mabilis, hindi yan yung parang bara-bara. Ito naman ay talagang pinag-isipan, pero hindi ito yung gagawin mo ngayon, inutos sa atin, tapos yung sasabihin natin, bukas na. Hindi ganon. Okay? So, ang sinasabi sa atin, kung narinig natin na ikaw ay magsisi ngayon, ikaw ay magmahal ngayon mo gagawin yon. Hindi next week. Okay? So, ngayon, may urgency na dapat nating tugunan yung kanyang panawagan na service. At pag sinabi namang diligent, mga kapatid, di ba, ito naman ay may sense ng hardworking. May pagiging consistent, attentive, at meticulous. So, di ba sa pag-aaral, kung diligent ka sa pag-aaral, mataas ang makukuha nating grades. Dahil may hard work kang ginawa. Tama ba, mga teachers? Consistent kang mag-memorize. Attentive ka sa sinasabi ng teacher every day. At meticulous ka sa mga distinctions
sa mga formulas, ay, ito pala dapat ito, yung mga pag may mga groupings, mga meaning, alam na, talagang metikuloso ka doon na hindi mo dapat aalamin mo kung ano yung pagkinagkaiba ba o hindi. Kumbaga, dito natin nakikita na ganadong-ganado ka sa pag-aaral. So, kung ganadong-ganado ka sa pag-aaral, papasa ka talaga at talagang tataas ang grades mo. Pag ganado ka sa pag-aaral, hindi lang yan stagnant na lagi ka lang grade 10. Ay, top 10 pala, sorry. Pero pag ikaw ay ganado, lagi kang bagsak pa rin. Pag ikaw ay ganado, syempre, pa-progress. Tama ba? Kasi nag-aaral at nag-aaral ka. Ganon din sa pag-gym. Hindi yan, pag ikaw ay the more na ganado ka sa pag-gym, nagpo-progress yung kung ano yung aim mo. Okay? So, dapat, ganun din lalo sa pagsaserve natin sa Panginoon. Ganito dapat ang ating puso sa pagsaserve. Hindi nagsasubside. Hindi nawawala yung pagiging mabilis at pagiging diligent natin pagdating na sa ministeryo ng Panginoon. Pagdating na sa pag-advance ng Ebanghelyo at ng kanyang kaharian. Tingnan niyo po dito sa King James Version. Alam niyo po yung verse 11, ang nakasulat doon, not slothful in business. Not slothful in business. Okay? Bakit? Sa ESV, LSB, Zale ang nakasulat. Pero sa KJV, business. Huwag daw tayo maging tamad, slothful sa negosyo. Sabi. Kasi we can use this an illustration, di ba? Kasi sa business, di ba? Pag ikaw ay nagtayo, dapat may zeal ka sa negosyo. Hindi ka pwede magtayo ng business mo at hahayaan mo na lang siyang lumago. Di ba parang, nagtayo ako ng Lunes, bahala na siya at lalago din yun. Hindi. Imagine may car wash ka, tapos hindi mo tinututukan, di mo pinag-aralan kung paano ma-improve, ano ba yung mga kailangan doon sa negosyo na yon. Ilang araw lang or ilang months, malulugi ka na. Hindi mo alam yung business mo, pababa at pabagsak na. So, ang gagawin mo, pag ikaw ay nag-business, gagawa ka talaga ng paraan. Pag-aaralan mo, nagbabantay ka, hands-on ka, at lagi kang may pakialam. Araw-araw, kada segundo, kada oras, babantayan mo yung negosyo mo. Bakit? Dahil gusto mong lumago. Ayaw mong malugi. Okay? So, ganito rin sa atin. Sa paglago natin sa Panginoon, kailangan pala parang business. Okay? Ang pagsaserve natin sa Kanya ay may zeal, may hastiness at diligence na kailangan babantayan natin. Teka lang, baka malugi ako, baka wala akong makuhang nourishment ngayon. Ay, teka lang, hands-on ba ako? Very attentive ba ako sa salita ng Panginoon? Sa call to worship kanina, narinig ko ba? Yung sermon ba, pinag-aralan ko ba talaga? O nagtiwala na lang ako sa sinabi ni Pastor, ni Kuya Nico? Chinek ko ba siya sa Bible kung tama? Ganun po talaga dapat. Talagang maging bereyan po tayo na hindi porket sinabi kung sino nandito, tama na. Okay? Kailangan. Hindi yung fault finder naman. Ang gusto ko lang doon, itutugma palagi natin. Dahil sa pagtutugma natin na yon, marami ka pang matutuklasan. Na, tama siya, pero ano pa ba yung mga nakita mo na hindi niya nakita? Ano pa ba yung revelation ng Banal na Espiritu na nakita, nalaman mo doon sa salita ng Panginoon na yon? So, hands-on ka at may pakialam ka sa iyong katayuan, spiritual na katayuan. Nanghihina ako. Bakit ba? Hindi ibig sabihin pag nanghihina ka, yun na yun. Papalakasin ka na lang ng Lord. Hindi. Kailangan mong i-exercise kung ano man yung panghihina na yan, i-mortify mo, ano ba yung mga nagiging hindrance na yan, kung iyan ay temptation, i-resist mo yan. Talagang makikita mo, red flags na yan at mapupunta ako niyan sa pagkakasala. Iiwasan, talagang hindi mo siya gagawin, lalabanan mo talaga. Okay? So, ganun po. Lalago tayo doon. At again, parang sa school, may paglago tayo at hindi babagsak. Okay? Ang maganda dito, mga kapatid, pag tayo ay nagiging patuloy na attentive, diligent sa ating spiritual na kalagayan kay Kristo, hindi tayo nalulugi. Mahirap, minsan kumukuha ng oras natin,
Pero wala pang nalugi na nag-serve, nagmahal, sumunod ng sincere sa Panginoon. Wala pang nalugi na nagsisi, kumitil ng kasalanan. Ay, pala, hindi ko kinitil yon. Sayang naman. Hindi. Wala pang ganong Kristiyano. No? Kasi ang intention ng Panginoon, harapin natin yung mga yon, alisin sa ating katawan, sa ating puso, at palitan ng bagong katotohanan. Palitan ng zeal na nagpapatuloy na umiibig sa Panginoon at lumalakad sa kanyang katotohanan at kabanalan. So, ganun sa atin as a church sa Panginoon. When we are zealous in serving the Lord, talagang palaging may gain. Talagang may lugi. Kala lang natin nalulugi tayo, pero may gain po yan. Okay? Ang nalulugi siguro, temporary lang yan. Pero yan ay talagang pangangailangan at most na beneficial sa atin. So, kung maalala natin sa past na mga sermons, nabanggit ni Pablo yung tungkol sa zeal. Sa Romans 10 verse 2, sabi ron, "For I bear them witness that they have a zeal for God but not according to knowledge." So, ang sinasabi dito ay patungkol ito sa mga Jews, na meron silang zeal sa Diyos, pero hindi naman nakaangkla sa katotohanan. Okay? Kaya ang note dito, gusto ko lang i-note, our zeal is aimless if not according to the truth. Marami kang ang pagpapagod, ganadong-ganado ka, pero aimless yan. Walang pupuntahan yan. Directionless yan kung hindi yan nakaangkla sa Diyos, sa knowledge ng kanyang salita. And again, ito yung wala sa mga Hudyo ng mga panahon na yun. Ito yung tinutukoy ni Pablo, na alam natin, matindi talaga yung zeal nila at ang gusto lang nila ay ang kanilang motive ay hindi mag-glorify ang Diyos pero makita ng tao yung kanilang sarili na nagiging reliyoso. At kung mali ang orientation ng kanilang zeal, hindi mula ito sa Diyos at hindi ito galing sa Diyos, hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Kahit pa ibigay mo yung buhay mo. Sabi nga sa 1 Corinthians, di ba? Kahit pa ibigay mo, i-offer mo yung iyong katawan sa Diyos, no, as a sacrifice, hindi yan katanggap-tanggap. Dahil yung zeal na yan ay mali at hindi galing sa Panginoon. Di ba? So, may gumawa na sa atin ng sacrifice na yon, si Kristo. Ang sa atin, ang dinendiban ng Diyos, we have to live or we have to give ourselves as a living sacrifice to our God. Sabi ni John Stott, alam niyo po, sa history daw, may nagkakaroon ng doon ay nagkakaroon ng mga maling zeal, maling enthusiasm, at nai-incorporate talaga sa fanaticism. Kaya tinatawag ito ni Pablo, kaya tayo ay tinatawag ni Pablo para magkaroon ng ibang zeal, hindi katulad ng mga wala kay Kristo. Di ba? Dahil itong zeal na ito na sinasabi niya sa verse 11 ay may tamang object at ito ay na kay Kristo. Dahil kapag mali ang object ng zeal natin, mali din ang magiging practice, no, ng zeal natin. Tignan niyo po si Moses. Nung wala pa siya sa Panginoon sa Exodus 2, meron siyang zeal na ipagtanggol yung kanyang mga kapatid na Hebreo at nung siya ay may nasaksihan na binubugbog ng Egyptian ng isang Hebreo, hindi siya nakapagpigil, talagang nabuo yung zeal na yon, namuo sa puso niya ang galit at napatay niya ang isang Ehipto na yon, yung Egyptian na yon. So nakita natin ang motibo niya, tama naman, na ipagtanggol ang mga Israelita, mga Hebreo, pero ang mali dahil ginamit niya sa kaharasan. Ginamit niya sa kanyang sariling kakayahan at paraan. So, pagtama ang motibo natin, tama ang zeal natin, sincere siya, magiging sincere tayo at hahayaan natin na sa Diyos ang judgment ng mga hindi na dapat nating singilin. Ang Diyos na ang bahalang magsingil sa mga tao na yon. Okay? So, ang aral sa atin dito, huwag tayong padalos-dalos. No? Though, hindi porket tinawag tayo na maging mabilis sa Panginoon, quick in response, hindi dapat tayo din padalos-dalos. Dapat alam natin,
nakaangkla sa ebanghelyo yung aking gagawin. Katulad din ni Saul, first king ng Israel. Masigasig naman siyang hari. Talagang ready to serve siya sa kanyang bayan. Yun nga lang, sa first Samuel 13, di ba, natakan na natin ito, naghandog siya ng alay na walang pahintulot ni Samuel. Si Samuel lang yung dapat mag-alay, hindi pwedeng mga hari ng mga time na yun. So, nakita nyo, okay naman yung zeal niya na mag-serve sa Panginoon, gusto niya ipakita yung kanyang sigasig, zeal, pero pinili niyang sumunod sa alam niyang tama, sa kanyang sariling paraan. Ang ending, hiwalay ito sa kautusan ng Diyos, at kung ito ay hiwalay sa kalooban at kautusan ng Diyos, pagre-rebelde pa rin yan, mga kapatid. Pangatlo, tignan niyo po si Jehu. Si Jehu, siya yung ikasampung hari ng Northern Kingdom of Israel na inappoint na lupilin ang sambahayan ni Ahab, no? At mga sumasamba kay Baal. So sa 2 Kings chapter 9 and 10, pinapakita doon na talagang pinuntahan ni Jehu. Yung bayan ni Ahab, nilipol nila talaga, sinira nila yung mga templo ni Baal, pero hindi yung golden calves. Bakit? Kasi gusto niya magkaroon ng sariling pagsamba. Uy, kapangyarihan to, ginto ito. So, ipe-preserve ko to para magkakaroon ako ng sarili kong version sa pagsamba. So, nakita niyo po, sinira niya yung templo ni Baal, pero yung golden calves, nagkaroon siya ng interest. So, partial interest. Ang ano pa doon, sinabi niya sa 2 Kings 10:16, sabi, tignan niyo ang aking zeal for the Lord. Sinasabi niya sa bayan, ito yung sigasig ko. Tignan niyo yung ginawa ko. Pero hindi pala. Wrong zeal iyon. Kasi partial obedience sa Panginoon. Ang zeal na may halong self-gain, ang zeal na may halong pride, ay hindi sa Diyos at hindi tunay na kabanalan. So, ang tunay na sigasig ay nagpo-purify ng puso at sumusunod, nagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos. So, ito yung itsura ng mga sinabi ko, ito yung itsura ng mga maling zeal, maling sigasig, no? Yung kay Moses, kay Saul, kay Jehu, at dapat ito rin yung bantayan natin sa ating mga sarili, sa ating mga puso. Alam niyo po, itong panawagan na ito ni Pablo ay honest call sa ating mga puso. Ito ay honest call to reflect kung saan ba nakapundasyon yung zeal ko ngayon. Is our zeal in Christ o sa ibang master? Di ba? This reminds us that we cannot serve two masters. Dapat isa lang. Dapat si Kristo lang na ating Panginoon lamang. Dahil ang may tunay na zeal ay naka-align sa character at ginawa ni Kristo. Dahil alam natin, para tayo ay lumago, ito ay sa kagagawan lamang at dulot ng Diyos sa atin. Ang zeal natin ay dapat nasa katotohanan. Hindi natin pwedeng i-justify ang end, ang means sa end, no? So kung mali ang means, mali rin ang end. Sa mundo, basta magawa mo yung end kahit anong means, di ba? Sa Diyos, hindi. Ito ang means, siya rin nag-define ng means, ito rin ang end. Okay? So, kailangan nating sundin yon para tayo ay lumago, at yun ay zealousness. Now, we must have zeal in doing good and abhorring evil. Na kung ito, ang zeal natin na dito kay Kristo, magmamanifest talaga ito sa pamumuhay natin at sa service natin sa Panginoon. At kung nasa Panginoon ang zeal natin, ang aim natin ay glorifying sa Kanya araw-araw. Hindi siya sa certain na araw lang. Lahat. Kaya nga sabi sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You're serving the Lord Christ. So kahit yan, muli, sa pag-inom ng tubig, pag sulat mo ng mga lecture mo, o kung ikaw, nagbabiyahe ka, pagbayad mo ng sa jeep, kahit anong gagawin mo, do it heartily,
work heartily for Jesus Christ. Hindi para sa tao. Yes, nagpapasubmit tayo sa tao, pero not to please men, but to please Jesus Christ. Okay? Nagre-reflect kasi yung pag-submit natin kay Jesus Christ sa pag-submit natin sa tao. Okay? Again, parang ganun pa rin. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang kapatid natin kung hindi natin mahal si Jesus Christ. So, ganun din sa pag-serve. Okay? Kung ang paa natin ay nakatayo palagi sa katotohanan, hinahanap natin ng righteousness at wisdom ng Lord araw-araw. Dahil ito ay pleasing sa Kanya. Hindi aimless ang zeal natin. Wait lang. Katulad ng mga Hudyo na matindi ang zeal pero wala naman kay Kristo. Kaya pag andyan na yung paghuhukom, itong mga may zeal at wala kay Kristo, sasabihin sa kanila ni Christ, depart from me, I never knew you. Wala tayong relasyon. Ang lakas, punong-puno ka ng Bible, ang dami mong mga, sa cellphone, pero wala kang relasyon sa akin. Hindi kita kilala. So, hindi nagmamatter yung mga nakikita. Ang nagmamatter kung tunay na ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng Panginoon dahil sa iyong pananampalatayang tunay sa ating Panginoon. Ang pagkakaroon ng zeal na nakaangkla kay Kristo ay hindi naglilingkod dahil may kapalit na ay may convenience ako dyan, ay meron akong makukuha dyan. Hindi po. Though may reward talaga tayo sa heavenlies, sa mga good works natin ginagawa, pero more than that, we serve Jesus Christ because we simply love Jesus Christ. Hindi lang dahil ginagawa mo to dahil ay may benefit kasi ito, may reward ako dito. Hindi po. May reward na tayo si Jesus Christ. At kaya mo ginagawa to kasi mahal mo siya. Again, ano sabi na sa babae? Yung sa mumo? Sa Canaanite woman, sabi, kahit yung mga crumbs, okay lang sa kanya. Ganon din sa atin, mga kapatid. Na mawala na yung mga blessings, syempre, hindi naman, hypothetical lang to, no? Pero kahit si Christ lang, enough na sa atin. Dahil kay Christ, nasa kanya na ang lahat. Mawala na yung mga physical na pangangailangan natin. Basta meron tayo kay Christ, kung paano si Paul na nawala sa kanya ang lahat. Nasa kulungan siya, karapatan niya bilang citizen ng Roma, karapatan niya sa pagiging Hudyo, di ba? Dahil nga siya ay pinapersecute, tinatakwil siya. Pero hindi niya tinignan yon. Kasi ang nag-strengthen sa kanya, ang contentment niya ay si Jesus Christ. Si Job, nawala ang lahat ng ari-arian kahit kalusugan. Pero nanatili pa rin siya sa Panginoon. So ang point, mga kapatid, right zeal is rooted in the character and person of Jesus Christ alone. Hindi pwedeng may halo ito. Right zeal is aligned with Jesus Christ. Sabi nga ni Jonathan Edwards sa kanyang sermon sa A Sinner in the Hands of an Angry God, when our faith is not in Christ, we will sleep. Ano ibig sabihin nito? Maybe, ngayon, sa iba ka nakatungtong at hindi kay Kristo. Pero darating ang panahon, sa tinutungtungan mo na yan, madudulas ka. Mahulog ka dyan. Mabibiyak yan. Hindi kakayanin yung weight mo sa pagkuha ng kasalanan. Ngayon, seemingly, matatag yung tinutungtungan mo. Seemingly, walang nangyayari. Malusog ka, okay naman ikaw sa family, sa work mo, pero ganyan ka kay Christ, tapos isang tungtungan, may confession ka kay Christ, pero nasa isang tungtungan ka lang, darating yung panahon, mawawala yan, masisira. Temporary lang yang tinutungtungan mo, kapatid. At darating yung panahon, mapapahamak ka diyan. Babagsak ka.
Maybe ngayon, nakakomit ka ng kasalanan. At naiisip mo na wala namang nangyayaring masama sa iyo. Pero darating ang panahon, ma-expose yan ng Diyos. Hindi man dito sa mundo, pero sa huling paghuhukom, ma-expose yan sa lahat. Ilagantad niya sa lahat ng tao. Kaya kapatid, kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, at ikaw ay isa ka sa kinakausap kong nagko-commit ng gantong tungtungan, huwag mong haluan ng kahit anong katotohanan ang alam mo. Hihilain ka niyang pababa. Ang gawin mo, ikaw ay magrepent. Pagsisihan mo yung iyong ginagawa ngayon. Yung mga unconfessed sin mo, i-confess mo kay Kristo. Dahil mahal ka namin. Ayaw namin na ikaw ay mapahamak sa huli. Sabi nga sa sermon sa 1 Thessalonians, it is a crowning glory na magkakasama tayo to the end. Sabi sa Hebrews 3, it is for us to exhort one another. Dahil ang ating kamay, hindi yan naghahawak ng mag-isa lang na nagsisway-sway individually. Ito ay magkakapit basic tayo hanggang huli. Huwag niyong haluan ng kahit anong bagay ang zeal mo sa pagsiserve sa Diyos. Dahil yan ay hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Kahit pa marami kang ginagawa. Kahit pa ikaw ay pagod na pagod. As Christians, natanong ba natin ang ating sarili? Nasaan ba ang zeal ko ngayon? Nasaan ang zeal ko ngayon? Ang zeal ko ba ay nasa emosyon ko? Hype ba ako kaya zealous ako sa pagsiserve? Na pag mabigat naman ang aking pakiramdam dahil sa problema, ayoko na mag-serve sa Diyos. Ang zeal ko ba ay nakadepende sa ibang tao? Na pag sila ay nawalan na rin ng gana, nawalan na rin ako ng gana. O kaya naman, nagsiserve ako dahil sa ibang tao dahil may applause akong nakukuha. Pinapalakpakan ako. Na pag hindi na napansin yung ginawa ko, wala na rin akong gana mag-serve. Bakit ako na lang? Magsisimula na ako magtingin ng iba. Na dating kahit ikaw naman mag-isa, kayang-kaya mo with the applause of others. Pero ngayon, dahil wala na ring apoy, wala na ring gana. Or worse, ang zeal ko ba ngayon ay hindi para mag-serve sa Panginoon, pero ang zeal ko ay gumawa ng kasalanan. Naalala nyo, when we tolerate sin, we accommodate sin. And when we accommodate sin, we celebrate sin. And when we celebrate sin, we will anticipate the sin again and again. Ito ba ang buhay mo ngayon? May kinakausap ba ako ngayon na ganito ang sitwasyon? Kung tayo ito, magsisi po tayo. Humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon. We do not please man. We do not please the church. We only please God. But we honor ang ating brethren. We commend yung mga paghihirap. Kaya I'm so very blessed na nakita ko kung gaano kayo nagpapagal. Gaano kayo kaganado sa pagsuserve sa Panginoon. Nawa ang buhay natin, makita lamang natin sa zeal ng Diyos sa atin. Yung pagsunod natin, makita natin yung sa gana ng Diyos sa pagligtas sa atin. Tignan niyo po yung Isaiah 9:6-7. I'm reading sa LSB, Legacy Standard Bible. For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Promise ito ng Panginoon. Nangyari ba to? Yes, Matthew 1, si Kristo. Verse 7 ng Isaiah 9, there will be no end to the increase of his government or any peace. On the throne of David and over his kingdom, to
to establish it and to uphold it with justice and righteousness from then on and forevermore. The zeal of Yahweh of hosts will accomplish this. Kung na-accomplish yung 6 sa Matthew 1, itong 7 na ito ay ma-accomplish pa rin at ina-accomplish, pinufulfill ng Panginoon. Fulfilled ito kay Christ, pero sa completion nito, i-bring ito sa completion ng Diyos para sa kanyang mga anak at para sa kanyang mga kaaway. Hindi lang siya zealous sa pagligtas, pero zealous din siya. Hindi siya nagtotolerate sa mga wickedness ng tao. Kung sinabi niyang paparusahan niya ang wala sa kanya, tumalikod sa kanya, nag-disobey sa kanya, nagbigay ng maling, nagsumamba ng wala sa kanya, paparusahan niya talaga yon. At may gana siya doon. Though hindi siya natutuwa na may napupunta sa impyerno. Pero dahil sa kanyang character, he cannot tolerate, he cannot compromise evil. Nakita po natin ang zeal ng Diyos sa kaligtasan. Laging two facet. Isang nagliligtas at isang nagpaparusa sa kasalanan. Zeal siya dahil siya ay patient at faithful sa kanyang pangako. Diligent ang Diyos noon pa man na maipasakotuparan ang fulfillment ng kaligtasan natin. At ito nga ang nangyari sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Ito ay para sa atin. At pag sinabi niyang babalik ulit si Kristo, ganado siya doon. Diligent siya doon. Hindi siya hindi nagiging watchful. Siya ay detalyado kung kailan niya ito i-fulfill. Detalyado niya kung kailan tayo susunduin. At hahatulan ang wala sa Kanya. Kaya ito yung motivation natin, mga kapatid. Ang zealousness ng Diyos sa kaligtasan, ang zealousness ng Diyos sa kasalanan. No, ito, dito natin iangkla ang zeal natin, mga kapatid. Kaya ang challenge, our zeal for service must flows from the sufficiency of Christ. Ibig sabihin, ang ating gana ay dapat nag-spring kay Kristo. Meaning, hindi na kailangan ng mga ibang motivation, hindi na kailangan ng ibang panghihikayat, ibang gimmick, para tayo ay ma-motivate para magkaroon ng gana. Pero, enough si Kristo para ma-motivate tayo para magkaroon ng zeal ang ating service. Meaning, Christ alone is enough for us. Christ alone is enough to motivate us to have a zeal, to have zeal in our service. Alam niyo po yung kinakanta nating hymn, My faith has found a resting place. Napakaganda na ito. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. Hindi lang siya namatay, pero siya ay namatay para sa atin, para sa iyo, para sa akin. Para sa bawat isa na nananampalataya dito sa atin ngayon. It is enough to know that Christ has died for me. Kaya ako magsaserve sa Diyos. It is enough na ma-remind tayo na namatay siya sa lugar natin para mag-serve ako ng diligent na hindi pagpabukas ang utos niya. Hindi pagpabukas yung pangangailangan ng kanyang pinagkamatayang iglesia. It is enough. Christ is enough na mag-serve tayo as a slave and He is our master. With fear and trembling. Hindi na to parang bata
na gusto mo, sumunod ka, maghugas ka ng pinggan, ito, bibilang kita ng Coke. Wala na tayong bribe. Di na tayo nagpapabribe. Magsaserve ako, ano makukuha ko dyan? Meron bang ganyan dyan? Hindi. Sabi kasi, magsaserve ako, wala ka talaga magiging tulog sa Diyos. Si Christ, wala kang tulog eh. Di ba? Namatay siya para sa atin. Pero yung isang meal natin, isang masarap na tulog, hindi natin may bigay sa Kanya, that's zeal. Ito ay Christly zeal. Ang problema, half-hearted tayo. We serve many masters. We serve Christ, yes? Pero, we serve also ibang masters. At worst, we serve our sin. Na nagwe-wait tuloy. Magsaserve ako sa Panginoon, pero ito yung tawag ng indwelling sin ko eh. So, hindi po ganun. Minsan, pag ganito ang ginagawa natin, pili lang yung aspeto ng buhay natin ang may zeal sa Panginoon. At kung masasanay tayo doon, hindi tayo lalago. Malnourished. Di ba nakakita po tayo na malnourished na isang tao? Wala talagang sustansya. Pinili niya lang punuin yung tiyan niya. Kumakain siya para magkaroon ng laman ng tiyan. Hindi para masustain ng lakas. Magkaibang bagay yun. Kaya ang zeal, again, ito may sense ng pagiging quick, speed, katulad ng kotse, mga eroplano, runners, na sila ay mabibilis. So kaya sila since sila ay mabibilis, the more na kailangan nilang nasa right track sila, nasa right direction. Kasi mabilis nga sila, pero pag ganun yung kanilang takbo, dangerous. So sa atin, kaya nga tayo tinawag na magkaroon ng zeal, mag-quick to respond, pero nasa right track pa rin tayo. Ang zeal natin ay founded kay Kristo. Na kahit mabilis tayo mag-respond, hindi tayo nawawala sa track. Kasi alam natin, nasa truth tayo eh. Nasa scripture tayo. So ang pagiging zealous, active, hands-on, patient, joyful tayo. Anticipated natin na may cost. Yung effort natin, pera natin, oras natin. Yan po ang zeal. Alam nga natin na maraming doctrines. Ayaw naman natin maglingkod. Wala tayong zeal sa paglilingkod. Hindi tayo consistent sa pagsiserve. May oras lang, may panahon. Again, may cost ang pagsiserve. Nakita niyo po yung sabi ni Mark Jones, pinapag-pray natin yung great faith sa Diyos na magkaroon tayo. Pero having a great faith is a dangerous thing. Ask Abraham, ask Christ. Ready ka ba? Gusto mo ba magkaroon ng matinding pananampalataya? Kasi delikado yun. Magkakasakit ka. Ipe-persecute ka. Walang comfort doon. Hindi natin nire-romanticize ang suffering. Pero ito ay realidad na ayon ng mundo kay Kristo. Na pag nalaman na ikaw ay sumusunod, the more na ikaw ay ipe-persecute. The more ni si Satan, ibablangkahin ka na maraming temptations na mas maganda to, mas maganda yan, ito na lang, dito ka na lang, okay lang naman na huwag ka muna mag-serve. Marami pa namang panahon, marami pang Lord's Day, marami pang anniversary. Hindi po. At ang zeal natin, kasama ito sa pagkitil sa ating kasalanan. May zeal ka ba sa mortification ng sin mo? O zealous ka sa pag-serve sa church? Zealous ka sa pagle-labor ng salita? Sa pagme-meditate ng kanyang salita? Pero pagdating sa kasalanan, yun yung ayaw na area mo.
Dapat kasama yon. Kasi ulit, zealous ang Diyos sa kaligtasan at sa kasalanan. Dapat may gana tayo palagi na awayin, labanan, i-resist, layuan yung mga kasalanan. Ito po ang zeal. Hindi po ito basta nagpupursige ka lang. Pero ang zeal ay nakaugat sa gospel, nakaugat sa pag-ibig ni Kristo. At yung zeal na yon, di ba, pag yung gear, palagi, diligent, attentive, laging active, ano nangyayari sa gear? Pag hinawakan mo, mainit. Di ba? Ito yung second point natin. Fervency is kept by the Spirit. Ang init ng paglilingkod ay pinapanatili ng banal na Espiritu. Hindi na kung sino man. Dapat hayaan na manlamig tayo. Ay, ito na yata yun, nanlalamig na ako. Tapos na yung anniversary. Alam niyo po, ito na yung kaya pala natin eh. So kung kaya pala natin, maging zealous natin ito. Maging ito na yung pamantayan ng fervency natin sa Panginoon. Sabi ni Arcadius, our love is to be dispensed with burning energy toward those around us. Dapat sa'yo, salt and light ka. Ikaw yung mainit at nag-i-influence ng ating mga kapatid. Kasi nga, nakakahawa. Pag may malamig na isa, ano nangyari sa isang uling pag nawala ng apoy, ng baga? Nawawalan din ng isa, no? Hanggang mamatay na lahat sila. Pero kung yan ay palaging nating active, watchful tayo, may nanlalamig, tayo ay magpapatuloy na pleasing sa Panginoon. So we can understand itong verse 11 in this way. As a church, we are called to serve the Lord with diligence and with a burning passion at all times. At all times. Hindi seasonal ang pag-serve natin sa Lord. At saktong-sakto nga ito sa ating celebration. Sa anniversary. Perhaps maraming na-stir sa atin na mag-serve sa church. Nakita natin, ay ganito pala. Nag-enjoy ako sa pag-serve ko dito. Ito yata yung gift ko sa Panginoon. Ito pala yung pwede ko ma-contribute, i-function ko. Yung simpleng prayer ko, na sustain ang mga nag-labor physically dito. Kung yun, nakita mo, gawin mo yan para sa Panginoon. Lahat tayo nag-enjoy. Lahat tayo nag-init sa pag-serve. Lahat nag-labor sa iba't ibang paraan, napagod, nagbigay ng oras. Pero, ang aim natin, hindi aimless. Ang aim natin ay hindi horizontal. Yes, we are called to be united horizontally, pero ang ultimate aim natin ay to glorify God. And we are being encouraged sa scripture natin na kung ano ang passion natin sa pag-serve, kung ano yung init natin sa paglilingkod sa Diyos, ay wag nating hayaang mawala. Wag nating hayaang mag-subside, manlamig. Okay? So we are urged to continue to keep the fire burning. Possible ba ito? Yes. Doable ito. Kasi the Spirit reminds us of Jesus Christ all the time. Romans 8:15-16. Sinasabi sa atin ng banal na Espiritu na anak ka ng Diyos. Children tayo, adopted children tayo ng Diyos. At na kay Kristo ka. Ikaw na ay walang condemnation. Ikaw na ay kawan ng Panginoon. Ikaw na ay katawan ni Kristo. So palaging nagre-remind sa atin, ine-exalt si Kristo sa atin ng banal na Espiritu. Do you think imposible ito? Posible. Again, sabi sa sermon natin last week, kaya tayo nanlalamig sa pagsiserve sa Panginoon,
dahil nanlalamig tayo sa pag-ibig ng Diyos. Pero with the Spirit, tayo ay palaging stirred up sa katotohanan at sa light ni Kristo. So magiging mainit tayo. Every morning, reminded tayo, habag niya, bago ulit. Humingi ka ng kapatawaran. Kaya napaka-blessed natin. Dahil meron tayong indwelling spirit sa ating ngayon na nagpo-point lagi kay Kristo, nag-aangat sa Kanya sa ating buhay, at sinasalamin palagi yung puso natin sa mga salita ng Panginoon. Ang punto, the Holy Spirit points our hearts to Christ. So, ang challenge natin, mga kapatid, seize every opportunities from the Lord. Ano ibig sabihin nito? We have to utilize lahat ng mga season na meron tayo sa church. Season anniversary, utilize natin. Gamitin natin yon as starting point ulit ng pagsaserve natin sa Panginoon, recommitment sa Lord. Kung may mga problema tayo, nakikita natin may nangihina, opportunity yon para ma-share mo yung init mo, yung fervency mo sa pananampalataya sa Kanya by leading Him in Christ. Hindi yung bibida mo yung sarili mo, pero si Kristo. Kung may mga problema, may trials, huwag natin talikuran. Harapin natin. Bakit? Kasi kasama mo ang kayong kapatid. At ultimately, kasama mo ang Diyos. At by His loving discipline, dinidisiplina ka niya, hinuhon ka niya sa imahe ni Kristo. At di mo alam, di mo kayang i-expect o you can imagine kung paano gagamitin yan ng Diyos para palaguin ka. Hindi mo alam kung paano yan gagamitin ng Panginoon para ikaw ay makapag-encourage ng iba. May tinuturo sa bawat isa sa atin. Kaya kung palaging nare-remind tayo ng mercy ni Christ, love every day, our service to Him will not be a burden, but becomes a real joy. May pag-ibig. Di tayo nagsisilipan. Kaya ngayong anniversary, do our hearts full of fervency, zealousness. Kasi naalala niyo sa Revelation 2, yung isang church doon, Philadelphia, nakalimutan nila ang first love. Nagsiserve pa rin sila sa Panginoon, pero wala na yung love. Yung zeal nila, hindi na nakaangkla sa Diyos. Pero, pag tayo patuloy na ang fervency natin ay nasa kay Kristo, palaging may freshness every day ang ating zeal at may hotness ang ating pag-ibig kay Kristo at sa bawat mga kapatid. Huwag tayong tumulad sa Laodicea, yung lukewarm church. Ang gusto natin, red hot, loving church. Hindi tayo lukewarm. Dahil ang lukewarm, ang sabi ng Diyos, siya lang yung sinabi, iluluwa ko sa aking mga bibig, sa aking bibig. Kaya mga kapatid, nawa master up tayo sa ebanghelyo ngayong umaga. At nawa remind tayo na hindi sapat ang zeal natin. Kahit gaano tayo magkaroon ng gana, papalya at papalya at papalya tayo. Babagsak at babagsak, tatama rin tayo, manlalamig at manlalamig tayo. Kaya buti na lang may gospel. Yung zeal na kailangan ng Diyos, yung fervency na kailangan ng Diyos, natugunan na. Sa atin ba? Kay Jesus Christ. Yung zeal na yon, yung fervency na yon, displayed sa krus ng Kalbaryo. Kaya kahit anong display natin dyan ng zeal, yan ay tinatanggap dahil sa krus.
At kung ikaw man ay along the way, bumagsak sa zeal mo, sa pagsiserve, huwag kang mag-alala. Huwag kang ma-burden. Huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil sa kapatawaran, 1 John 1:9, or may sa pagsisisi, may kapatawaran. Yan ang kagandahan ng tayo ay na kay Christ. There is no condemnation. Yakap-yakap niya tayo. Bumagsak man tayo katulad ni Pedro, pero hindi tayo mawawala sa kanyang mga kamay. Pero hindi yan lisensya na mawawalan tayo ng zeal. Pero kung bumagsak man tayo sa zeal natin, may babalikan tayong solusyon at ito ang ginawa na zealous act of atonement ni Kristo. The fervent act of His dying on the cross. Ang ganda na sinabi ni Pastor Ish, no? Yung mga reformers, handa silang ipakain sa leon. Huwag lang sila mag-renounce ng kanilang pananampalataya. Ganon din sana sa atin. Baka makagat lang tayo ng aso, ayaw natin. Pero gusto natin, ang zeal natin ay nagdadala lagi sa kabanalan, nagpapatay ng kasalanan, at naghahanap lagi sa katwiran ng Diyos. Kaya ang zeal, of triune God, nawa may imitate natin. Zeal ni God na finulfill niya ang pangako niya na dalhin si Kristo in love sa atin. Si Christ, no one can separate us in His love. Yan ay zeal. At ang Spirit na selyado tayo ng kanyang pag-ibig. Sa Ephesians 1:11. At yun ay assurance, pledge natin na makakatapos tayo sa kaharian ng Panginoon. Nawa, itong zeal na pinag-uusapan natin ay iisa ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig kay Kristo. Nawa, itong zeal natin ay makita natin na sa Pilgrim's Progress na si Christian. Na simula sa day 1 na umalis siya, hinanap niya ang Panginoon sa kanyang iniwan niya ang kanyang asawa. Sa 2, nandun na yung kasama niya na yung asawa niya. Pero yung zeal na yon, na ang dami niya along the way, na temptations, balakid, hindrances, nagpatuloy pa rin ang kanyang lakad as a Christian, as a follower of Christ, as a man in Christ. At kung ikaw ay wala pa kay Christian, na tayo ay pinagkamatayan ni Christ, siya ang tagapagligtas, appointed, worthy, na maging sacrificial lamb dahil wala siyang kasalanan, siya ay sinless, siya ay mainam na pare, na mediator natin, dahil ang kanyang pagiging pare at punong pare, mediator ay eternal. At inappoint siya na maging tagapamagitan ng Diyos. Kaya tunay na may assurance kay Kristo at wala sa gana natin sa Panginoon. Hindi yung init natin na magliligtas sa atin, pero yung init ng kamatayan ni Christ na hanggang ngayon, nararanasan natin as we eat His body and drink His blood sa Lord's table. Kaya kapatid, pagsisihan mo ang iyong kasalanan sa lahat ng mga ginawa mo simula nung bata, talikuran mo yan. At nawa, ikaw ay tumawag sa pangalan ni Kristo, manampalataya, maniwala, na walang ibang Diyos at tagapagligtas at Panginoon, kundi siya lamang. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Nawa ay magbunga ang aming narinig na mensahe sa aming puso. Nawa kung kami ito, Lord, sugatan mo kami, bigyan mo kami ng kapatawaran, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan mas lalong tumigas yung aming puso. Kaya namin itong itago sa aming mga kapatid, pero sa mata mo, lahat nakikita mo sa amin. Nakikita mo yung intention namin, nakikita mo yung desires namin ngayon, yung kasalanan namin, yung isip namin. Alam namin kami sumisigaw, nasasaktan dahil sa katotohanan na ito. At gamitin mo itong mensahe para i-correct, tuwid kami at ipa-realize
na ang buhay namin ay hindi na namin pagmamayari. Kami na ngayon ay pagmamayari mo at kailangan ng may matinding pagsunod na sa iyo. Kaya maraming salamat. At nawa, na makula pang pananampalataya ngayon sa narinig ng Ebanghelyo, mabuksan sila ng iyong grace. We pray na magkaroon kami ng isang pananampalataya. Sila rin ay magkaroon ng kaligtasan. At tulad ng mananampalatayaan, mga anak mo, Panginoon, magkaroon din sila ng zeal, ng fervency sa pagsiserve sa iyo. We pray, Lord, na ito ay hindi maging free, kundi maging beneficial sa aming mga puso, lalo na sa aming anniversary. Diba? Pagdating mo ito sa paglago namin sa kabanalan, paglago namin sa union namin sa iyo, at pag-union namin, Panginoon, sa aming mga kapatid. Sa pangalan ng iyong anak sa Jesus. Amen.